Hi mga Marikoy, gabi pa lang nga pala, kinausap ko na si Jace na kailangan namin dalhin si Ice sa vet clinic. Ayaw niyang pumayag mga Marikoy, kawawa daw si Ice at nag-worry din siya. Akala niya din ibabalik ko sa vet clinic si Ice. Anyway, kanina pagkatapos ng school ni Jace, ayan nag-ready na ako at ni-ready ko na din si Ice. Hindi na nga pala namin isasama si Jace kasi baka ma-overwhelm siya, tumiyak-iyak lang siya sa clinic. Sa ayaw at gusto niya mga Marikoy, kailangan kong dalhin si Ice doon. At kahit na ayaw niya, nagpaalam pa rin kami sa kanya. At ayan nga yung ginagawa niya, binabawi niya sa amin si Ice, wag daw namin dalhin. Di ba the baby will check up? Okay. Wait, come back. Wait mo mami yan, Ice, okay? Come back. Don't worry. Okay, watch ka na. Wait mo mami yan, Ice, okay? Kawawa naman Ice talaga. Dahil ayaw talaga ni Jace, kaya kinailangan kong gawin ito, itatakas ko na lang si Ice. Inayan ko muna siya mag-iPad at habang busy siya, kinuha ko na si Ice. Gay nga pala namin si Ice dyan para hindi siya malikot sa sasakyan. Dadalhin nga pala namin siya kung saan namin siya binili. Malayo ito sa amin mga Marikoy, pero dinayo pa namin kasi libre yung pagpapagrooming kay Ice. Kapag sa kanila ka kasi nag-avail ng dog, bukod sa madadala mo sa iba't ibang bansa, forever, libre na din yung grooming, general check-up, pati yung surgery. Pagkadating namin, nakakatuwa kasi sinalubong kami ng may-ari ng mga dogs. Ito pa lang, kitang-kita na kung gaano niya kamahal yung mga alaga niya. I will make it. Yung reaction niya mga Marikoy, parang gusto nang bawiin sa akin si Ice. Pagkakuha niya nga pala sa akin kay Ice, pumasok na kami tapos diniretso niya si Ice dito para mag-grooming na. May kasabay pa nga si Ice na gino-grooming at napaka-behave nung kasabay niya. At habang gino-grooming si Ice mga Marikoy, naisipan ko na makipaglaro at tawakan yung mga dogs na nandito. At sobrang nakita na ko dito sa isa na pure Pomeranian. Para siyang hindi totoo, para lang siyang laruan. At nakakatuwa kasi kakadating niya lang dito pero meron nang nag-avail sa kanya. At habang hindi pa siya kinukuha mga Marikoy, nilagay ko na muna siya dito sa crib at nakipaglaro ako sa kanya. At dahil yung ibang dog ay nakatingin sa amin, kaya tinry ko na pa isa-isa nilalabas ko at nilalaro. Lahat sila mga Marikoy ay gusto kong kunin at iuwi na. Pero syempre hindi ganun kadali ang pag-aalaga ng dog. Totoo yung sinasabi nila mga Marikoy, kapag nagkaroon ka ng dog, para ka na din nagkaroon ng bagong baby. Hindi lang financially ready ka, kailangan ikaw mismo ready ka. Anyway, sa sobrang tagal mag-grooming ni Ice mga Marikoy, nag-tour na muna ako dito. Hindi lang pala clinic ito mga Marikoy, hospital pala to, hospital ng mga animals. Wala na nga pala kaming problemahin kapag kailangan i-surgery si Ice mga Marikoy kasi kasama na yun sa package na inabil namin. Pero syempre, pinagdarasal ko na hindi mangyari yun. Madalas daw sa mga sinesurgery nila mga Marikoy, nakaka-survive. At madami din daw silang dinadala dito ng mga nanganganak. Meron pa nga silang pang ultrasound dito mga Marikoy. Dito naman, meron doktor na naka-duty at pwede kang kumonsulta about sa alaga mo. At syempre, hindi ko na pinalagpas itong treatment room mga Marikoy, pinasukan ko na din. Ang dami nga din palang dogs dito na nasa pangangalaga nila, yung iba may sakit at pinapagaling nila. Kompleto sila dito sa gamit, wala ka nang hahanapin pa. Sobrang napakalaki at napakabongga ng hospital na to para sa mga alaga natin. Yan nga yung mga clients nila mga Marikoy, napakarami na. Kita ko nga pala itong free coffee kaya hindi ko na pinalagpas pa, tinry ko na. Kumuha nga pala ako ng cup at akala ko ilalagay dito kung sa palang lalabas yung cup. At in fairness mga Marikoy, ang sarap ng kape nila, galing pa daw ng South Korea yan. Diba nagkakape ako, sinilip ko na si Ice kung ano yung ginagawa sa kanya. Tingnan nyo naman mga Marikoy, napaka-relax niya, parang pamper time lang niya. Katapos nga palang gupitin yung mga kuko niya at itrim siya mga Marikoy, ayan papaliguan na. At dito lang nga pala nahihirapan si kuya nung sinusuklayan na si Ice, ayaw niya at nangangagat siya. Buti na lang, napakagaling nilang mag-handle ng mga ganito. Anyway, dumating na yung nag-avail dun sa isang dog na nakyutan ako. Pagkakuha sa kanya mga Marikoy, parang nung kami lang merong isang sumasama. Nagsasad face pa siya mga Marikoy, gusto niya ding magpakuha. At bago ko pa siya makuha, umiwas na ako sa tingin. At dito na lang ako nag-focus kay Ice. Dahil general check-up ito ni Ice, kaya titignan din yung mga
tenga niya. Tinalang sa pagtingin sa tenga ni Ice, napaka-behave niya. At ayun mga Marikoy, nakita nila na okay naman yung mga tenga ni Ice at malinis din. Check nga din pala nila yung temperature ni Ice at okay naman daw. At dito na siya dine-warming. Dito pala mga Marikoy, feel mo na parang baby talaga yung kasama mo kasi napaka-caring ng mga staff. Kaya itong si Ice, hindi ko man siya nakita na nagmuryot. Kaya gustong-gusto kong isama si Jace dito para makita niya na hindi naman sinasaktan si Ice. At yun na yung last na ginawa kay Ice. Kinuha na siya sa akin ni Daddy Ta na to uwi na daw kami. Dahil late na kami nakapunta dito at na-traffic din kami pag-uwi kaya gabi na kami nakauwi. At pagka-uwi namin, tinawag ko kagad si Jace, pinababa namin siya para makita niya si Ice. Babay na Ice? Talaga. Oo. Talaga, you miss. Give me Ice! Babay na Ice. Ice have a mat. Oh, you has a mat for sleeping. Sobrang saya ni Jace, mga Marikoy. Gusto niya pa nga akong tulungan. Say, I help you. I hear you. Pinagkuha ko kasi ng pagkain si Ice. Alam ko kasi na nagugutom na siya. Katapos kumain ni Ice, naglaro na sila ni Jace. Ayan, nag-abulan na sila mga Marikoy. Akala mo ang tagal na wala ni Ice. Sobrang na-miss siya ni Jace. Tok, 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 tok.